Hi, it's me again, Olive, your site locator. Bali, welcome po sa aming YouTube channel. Welcome po sa Greenfield Realty po. Bali, for today's video, nandito po kami sa Ginyangan, Quezon, kung saan bibisita po kami na isang property na may sukat po na 6 hectares. So, explain ko muna po bago po kami magsimulang mag-ikot sa property. Explain ko muna po sa inyo yung pinakadaan. So, ito po ay proposal as barangay road. So, dyan po naiwan sa bandang na yan yung pinakamotor po namin. And then, naglakad po ako papunta dito para makita ko po yung sinasabi nila na sasagasaan as barangay road. So ito na po yon. Pakita ko lang din po sa inyo yung pinakatatagusan. So tatagos po yung pinaka-barangay road doon po sa may dulo na yan. So sa ngayon po talagang wala pa pong budget. Hindi pa po talaga siya nagagawa. Pero sabi nga po nila nung kausap po namin, nakausap daw po ni Kapitan dito sa area na to, ito daw po ay nagkakaroon daw po ng budget. Every 1 year ay nagkakaroon po sila ng cemented road na 800 meters mula po dun sa National Road. Pero as of now po, hindi pa po tinatamaan yung ating barangay road po dito sa papasok sa property. So, dyan po kami galing and then lalakad pa po tayo dito para makarating po tayo sa property. So, nandito na po ako sa kalagitnaan anong sinasabi kong barangay road na tatagos po doon. So, explain ko rin po muna. Bali, dun pa po yung property sa gawi doon. So, maglalakad pa po tayo. Bali, ito pong property na kinatatayuan po natin ay hindi po yan kasama sa binebenta po. Bali, ang property po na kinatatayuan po natin ay may sukat na 6.4 hectares. So, bago po yung 6 hectares na ating ibablog dun sa may gawi doon. So, ito pong 6.4 na to is natuhog po ng kalsada. So, meron po itong part dito and then may part po dito. So, yung ibablog po natin na property ay bali, may papasok po na konting part dito sa 6.4 na sinasabi ko sa inyo. So, explain ko yan. Lalakad muna tayo para ma-explain ko, So, yan, bali, dito po yung pinaka-road. Yan, tatagos po yan dun sa may pinakadulo. And then, bali, dito po yung sinasabi ko po sa inyong bibisitahin po natin na 6 hectares. So, kagaya ng nasabi ko, bali, itong part na to, yan po ay hindi po kasama yan sa 6 hectares. Yan po ay, may pag-aari po niya is yung 6.4 na binebenta rin po na tuhog po ng kalsada. So, magkakaroon po tayo ng right of way na papunta po dun sa 6 hectares, nakukuha po tayo ng right of way dito sa binebenta na 6.4. So para mas malinaw lang po so dito na po magsisimula yung pinaka right of way niya papunta sa property. So itong nilalakaran natin is ito na po yung kukuha tayo ng right of way na nasa 100 meters po para makarating po tayo sa 6 hectares na binebenta natin o ipinabebenta sa atin ni seller. So lalakad po tayo So binibigay ko lang po talaga yung reality po para po hindi po tayo nag-expect. So ito nilalakaran po natin is ito po yung pinaka right of way na 100 meters na manggagaling po dito sa kalapit na 6.4. Kasi yung 6.4 po is, ulitin ko lang po, natuhog po siya ng kalsada. So lalakad po tayo para makita po natin si 6 hectares na ibablog natin for today. So lakad tayo ng 100 meters. So yung may-ari naman daw po nung 6.4 na yon, nakukuha natin ng right of way is hindi naman po kaiba or hindi po kumbaga parang magkakamag-anak po sila. So parang iisang angkan naman po. So lakad tayo So ito binabaybay natin, ito na si right of way. So yan, bali nandito na po kami sa may pinakaloob ng property, Bali ito na po yung pinaka-start. Yan, pakita ko lang po sa inyo. So pagbungad pa lang natin, tayo po ay nasa may juice loop na area. And then, mapapansin po din natin, wala po siyang ganong tanim dito sa may bungad pa lang. Pa rin natin kasi may mga hardwood lang tayo. Yan po pwede itong pauling.
So meron pa naman daw pong natitira dito na nasa 500 kapuno po ng niyog po. Ano? Bali ito po ay nasa 2 kilometers po para po makarating po tayo sa may pinaka national road. So yung daan po talaga very challenging lang po talaga yung daan. Talagang as of now po talagang hindi pa po siya nase-cemented po. Ano? So medyo mag-iintay pa po tayo ng mga ilang panahon para po cemented po. Pero yan daw po ay meron na daw pong budget yan. So every year naman daw po kasi meron daw po silang target na 800 meters po na masisemento buhat po sa National Road hanggang dito sa may property na binablog ko po today. Yan po ay every year po is gaya po na sabi ko 800 meters po yung pinopondohan po nila para po magkaroon po tayo ng cemented road. So hindi pa po to inaabot tong area na to. So binibigay ko lang po sa inyo yung reality po talaga nung daan ng property na binibisita po natin for today. So yan, sisimulan natin ikutin yung medyo gitnang party po ng property po. Ano? So ayan po yung medyo slope type po tayo. Ayan. Pero sabi nga po ni tatay, yung pinaka-guide po natin, hindi naman daw po ganun yung katulad ng sinasabi na upland po yung property, hindi po. So nakikita ko naman po, ako naman po ay iniikot ko pero hindi ako nahingal. So totoo yun, hindi talaga siya upland. So semi-slope lang naman po. Ay ito po ay pag napauling po talaga, napakagandang din para property nito. Magandang idea po dito, mag-alaga po tayo ng mga kambing, baka. Yan, magandang idea yan dito sa property na ito. Yan, lakad tayo. So yan, lakad pa rin po tayo. Explain ko lang po. Ito pong magkabilang side na to, yan. Property po yan, ano. So, mapapansin po natin yung nilalakaran natin. Medyo malinis. Yan po ay sadyang dinadaanan po ng mga kalabaw na naghahakot po ng mga nilukad po dito. Pero kung mapapansin po natin, bali itong dinadaanan lang na to yung malinis. Pero both side po, marami siyang mga sanga. Ayan yung mga ulingin po kung tawagin. Yun lang po yung nakalagay po dito sa loob ng property. So hindi tayo makakapasok both side po. Medyo may pagkasukal po siya. Pero yan, sabi ko nga po, binibigay ko po yung reality po sa inyo ng property. Ito po ay slope. So yan, pababa naman tayo ngayon. Tayo to, sakop to? So yan, sakop pa rin ng property to. Dito maganda. Dito maganda to. Yung parang sa gitna lang siya masukal. Okay. So dun sa unang pinasukan po natin, medyo naano po ako, no, parang nalungkot ako kasi walang ganong laman dun sa unang part na pinuntahan natin kung saan tayo nagsimulang mag-vlog. Pero pagdating po natin dito sa may bandang gitna ng property, yan, ma-amaze ka na. Ang dami niya mga niyog. So dun sa harap lang sila nagpa-clearing. Dito, kung makababaan pa po yung niyog, so hindi pa siya pa pwedeng i-clearing po. So maganda dito sa part na to. Minsan kasi yung kagandahan ng mga property mas na dun sa part ng likod. So yan, lakad tayo. O diba, ang ganda dito.
So yan, pupunta daw po kami ni tatay dun sa may parang pababang area. Meron daw pong parang dito. So tingnan natin yun ano. Medyo palusong. Papakita daw sa akin ni tatay yung tinatawag nilang parang. Maganda daw yung view dito, so titingnan natin siya. So magigilid lang ulit tayo kasi yung pinaka side niya, yung right side is medyo palusong. Oh, okay. Ay. Tulas tayo. Ah, ang ganda po. Ang ganda niya. Nandun ang muhon yan ha. Saan po tay? Ba't na yan ang muhon? Oh, okay, ang ganda. Papunta rin sa tinuro ko sa iyong kahoy na may Doon sa pinagbulan natin. Oo. So ano ibig sabihin tatay ng parang? Kahawanan na ano. Okay. Walang tanim. Ibig Opo. sabihin walang tanim. So hanggang saan po yan? Kung tutuusin. Doon nga ang kanto. Yan baybay ng niyog na yan. Yan ang linderos. So papaganon doon tayo, Iba no? ang may-ari ng niyog na yan. Yung luyog na po na yon, hindi na po yun sakop. Ito lang kahawanan. Itong may hawa na to. Okay. Magandang idea po dito. Maglagay ng mga kambing, baka. Yan. Okay. So yan. Ang magustuhan ng bayan. So dito po walang tanim. So ito yung tinatawag na parang. Maganda mag-alaga dito ng ano. Punuin po ng mga baka, ano. Baka, kambing. Okay. So tara po. So medyo pataas po dito sa part na to, ano. Tara. So napakita po sa atin ni tatay yung tinatawag na parang. Yun po pala ang ibig sabihin dito. Yung hawan na area na pwedeng pag-alagaan ng mga hayop. So tara, lalabas ulit tayo. Tapos punta pa tayo dun sa ibang part pa po. Ano? So tara, lakad pa tayo. So itong part na to na walang tanim, sakop pa rin po yan. Medyo lumilim tayo ng konti dito. So itong property na to, pag oras po na mahawan talaga, ay magandang property po, ano. So sa mga naghahanap po ng pwedeng magkaroon ng zoning, pwede din po tayo magkaroon ng zoning po dito sa binibisita nating property. So explain ko lang din po about dito po sa documents po ano ng property. Bali ito po ay nasa original title, and then yung babae na lang po yung buhay. Bali si tatay po ay patay na. So may dalawa po siyang anak. So buhay pa rin po yung dalawang anak niya. Sige po tay. Okay. So dito naman tayo dadalhin ni tatay sa may left side para naman mabisita natin yung pinakailog. Saan tayo tay? Okay, dito po tayo dadaan. Okay. So tara, baybayin natin yung papunta naman tayo ng ilog. So yan, pupuntahan natin yung ilog na sinasabi po, ano. Bali dito sa part na to, medyo palusong na po kami. And then, yan, may mga overlooking tayong nakikita pero hindi natin masyadong matanaw kasi nga po ay palibot siya ng mga medyo matitigas na kahoy na po pwedeng ulingin. So
So konting linis lang po talaga dito sa property na ito. Maganda pong property na ito. Yan, pababa tayo ng konti. At tayo ay malapit na dun sa ilog na tinatawag. So yan, naglakad pa po kami, bali narating na namin tong may pinaka-dulong side, no. So doon po kami galing, bali nagbaybay kami pababa dito, bumaba kami doon sa may area na yun, pero doon po kami galing sa Miniyuga na yan. So sabi ko nga po, medyo upland po yung pinuntahan naming area kanina. And then pagdating po namin dito sa baba, pero hindi naman po kami hinirap kasi meron siyang parang daanan din po, ano, so hindi siya mahirap babain. So nakarating na kami dito sa part na to, ayan. So dito po sa part na to, may makikita tayo mga puno ng kaimito, and then marami siyang clearingin na niyog. Ayan, dito sa part na to yun. So dun sa area na yon, dun sa dulo, andun na daw po yung pinaka ilog na bibisitahin po natin. So tara, lakad tayo. Ay, magandang anuhan to, alagaan to ng mga hayop. Kaya nagsigana si tatay. So medyo may kasukalan din po sa part na to. Lakad pa tayo. Oh, okay, ito na yung ilog. Ayan na sila tatay. So lalapit tayo doon. Ayan na po yung pinaka ilog na tinatawag. Yan po yung pinaka boundary po, ano. So tara, pupuntahan natin. So yan, bali narating na po namin yung pinaka ilog. Ayan po. Ngayon po ay medyo taghibas po, ano, kasi medyo matindi po yung araw dito. So ayan, hindi po siya ganong nabalong. Pinaka-boundary to tayo, di ba? So parang ang style po ng pinakakatubigan po niya is parang nagbaybay po siya sa gilid ng property. So habang iniikot po natin yung property, umiikot din po yung pinakasapa po niya, ano, yung pinakailog niya, I mean. So pag daw po tag-ulan, ay talagang pwedeng-pwede ka ditong maligo. As in talagang ang bilis po ng daloy ng tubig. And then kagandahan din po dito, kung po ito ay galing po ng bundok, ito po ay medyo malamig po yung ano niya, yung pinakatubig. So yan, bali lalabas na po kami ng property po, ano. Kung sakali po magustuhan niyo itong property na to, ay i-message niyo po kami sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. At kung sakali po meron po ako nakaligtaan sabihin dito sa property na to, meron po kami description po sa baba, so pakiclick na rin din po iyon, ano. And sana po wag niyo po makalimutan na pa-share, pa-like at pa-subscribe po sa aming YouTube channel, and then pakipindot na rin po yung aming notification bell para po updated po kayo sa mga properties na iba-vlog po namin or i-upload po namin. So ito po ay binebenta po ni seller sa murang-murang halaga. So avail na po kayo. Maganda po itong alagaan ng mga hayop, and then pwedeng-pwede rin po ito sa zoning. Ayan. So avail na po kayo. So yan po, lalabas na po kami. Thank you po.